Kasi, syempre, iba, iniisip nila, ba't nasa billionaire na siya? Umalis ba siya sa unang hirit? Yeah, I left Unang Hirit. I stopped with Unang Hirit, so we moved to Billionario. Yeah. Saan yung transcript mo? Transcribe mo to. Sabi ko, ha? Di ba trabaho niya yan? Gusto ba ni Sarah yang? Walang Sobrang leading lady. busy? Walang leading lady. So, okay. Bakit silosa ba si Sarah? Hindi naman. Ano lang. Bawal malandi. Makaramdam ako ng kahit konting pitik lang dyan, gano'n, tingin, hindi na pwede. Kapag nag-uumpisang ganyan, temptation spreads like wildfire. No? You know, Sarah and I, our love story was really a different kind of love story. Are you okay with the side of Sarah's family now? You know, we won't go into details, but iba yung puso ng Pinoy. Diba? Very sensitive at Wala namang humaharap. May kotse. yun ang idadali ko, Mateo. Nagulat. Kasi bilang wala namang kotse. Walang kotse Safe na. time. Oo. Yung drive-thru natin dito sa restaurant ko, sinara ko na. Wala na pong drive-thru. Wala nang drive-thru. Wala na. Oo. So, dine-in lang, dine-in. So, kung i-demo mo yon, ano yan? Humarabas yung sasakyan? Galing dyan. Dyan sa guardhouse. Okay. Dumiretso yung kotse papunta dyan sa pizza oven na yan. Oh my God. So, pero ito wala pa ito, to. Wala to. Ito yung, dito. Humarabas dito. Oo, dumiretso. Tapos tumama ito, kwarto to dati. Dumiretso yung kotse, kumbaga. Tapos timing ko yung may dalawa akong staff na tutulog dyan sa loob. Kasi break time na yun, 3:50 yun. So natutulog sila doon, natamaan yung dalawa. Pero ngayon, okay na sila. So yun, basically, ito, pumasok dito. Pero meron pang harang to. Kwarto to dati. So at the end of the day, safe lahat, wala nasaktan, wala naman matay. Kasi if that happened 1 hour before, full house kami dito. 30 packs na dito. Oh my God. Nakakaloka. So, total wreck ito. Yeah, total wreck itong lugar. Pero ito as is na to. Hindi umabot sa pizza oven. So we're very bakit blessed. Bakit daw nawalan ng premyo? Si Lola, hindi ko alam kung Lola, basta si tita, 72-year-old, galing po siya sa nag-grocery, tapos nag-Uniqlo, nagpanic, tapos stress lang siya, nagpanic. Imbis break yung tinapakan, gas tinapakan at dumiretso. Yun lang. Hindi lasing, hindi high, wala dyan. Kasi maraming comments yung mga netizens, lasing ba yan, high ba yan? Sabi ko, hindi. Normal lang to at pwede mangyayari sa kahit kanino, kumbaga. Pero mabait pa rin si Mateo, ha? Parang hindi... Wala tayong magawa meron ka pang may post ka pa sa Instagram wala. Yung kung paano nangyari yun. Yeah. I mean, we're blessed. Nothing happened. No blood was shed or anything. So we're blessed, very blessed. So maganda naman naging maayos yung pag-uusap niyo nung nakabangga. Okay naman. The insurance will take care of that. Admit naman niya, kasalanan talaga niya. So okay naman lahat. Importante, walang na... Importante safe lahat. Safe lahat. Yun yung pinaka-importante. Tsaka hindi tumama dito. Hindi tumama dito, yun talaga. Ito, kung tatama dito... So sa ibang usapan na yan, papasok sa restaurant, subutin na lang. Di ba? So halika na. So kakausapin na po namin si Mateo sa kanyang napakaganda at napaka-komportableng restaurant. Bye-bye. Without further ado, siyempre, kaharap ko ngayon ang aking kaibigan na isang text ko lang, pumayag. Maraming salamat, Mr. Mateo Guidicelli. Wow. Thank you, Kuya Oj. Yes, oo. Ano ba, Mama Oj, Kuya Oj, Tito Oj? Paano ba to? Whatever. Mama Oj. The Oji Diaz. The Oji Diaz. Ayan. Yung iba kasi parang akala nila hard to approach ang isang Mateo Guidicelli. Meron ba yun? Oo. Next time, magpa-hard na lang ako. Magpa-hard ako next time. Ay, pasensya na, busy ngayon. Oo. What makes you busy? Kasi alam ko, may mga restaurant ka, tapos meron ka rin G Productions, tapos may G Studios. Paano mo nahahati-hati katawan mo? Life, di ba? We're busy with life. You, me, everybody. I think at the end of the day, it's on how we plan our teams, plan our businesses, and really assign different roles to everybody. Build a system around everything else, kumbaga. So sa mga restaurants mo, tuwing kailan ka nandoon? Basically, Itong fine dining restaurant, dahil kakabukas lang namin 2 months ago, gabi-gabi nandun ako. Gabi-gabi at minsan sa umaga dahil ako mismo in charge sa front of house. Sa lahat ng service sa harap, ako at yung team namin nagka-training sa mga tao doon, sa mga service staff natin.
And then, back of house naman, yung kitchen, it's my dad and the other chefs, no? Wala na akong kinalaman doon. Basta ako yung hospitality na binibigay sa guest. Doon ako. Samantalang yung G Studios ninyo, so tuwing kailan ka naman nandun? G Studios, yun yung office namin. Yes. So, yun yung office namin, doon yung base namin. Kumbaga, halimbawa, every Mondays, kumpulan kami doon. Yun yung coordination meetings natin. So, basically, every Mondays, coordination meetings ng lahat ng companies, kumbaga. So, yung ginawa namin, blessed kami, Kuya Odge, na we were able to develop all our offices here in the South. So, from the restaurants, our back office, to the studio, to everything, it's all in the South. So, nandito lahat yung ecosystem namin, kumbaga. So, maraming salamat sa pagpunta sa South. Oo, di ba? Hindi, syempre ako may kailangan, kaya ako dapat mag-adjust. Saka, dito sa pagre-restaurant ni Mateo, hands-on ka pala rito, no? Katulad dapat. ng pag-hire ng mga tao. Lahat. Lahat ng businesses kailangan hands-on talaga. Hindi pwede yung ano ka lang, pirma ka lang, tapos yun na yun, hindi. Kung gusto mo mag-succeed ang isang bagay, kailangan mo talaga ibigay mo yung puso mo at oras mo, kumbaga. Di ba? Pero, naikwento mo. Sorry. Ewan ko kung gusto mo ikwento. Pwede. Pero naaliwala ako sa kwento mo na when you hire people, lalo na mga girls, Pati boys, ha? pati boys. So, ano yung gusto mong direksyon nila or ano yung qualification o traits ang hinahanap mo sa mga empleyado? Unang-una, if I read a CV and it looks so promising, maraming experience, maraming education background, etc. Okay plus yan. But what sticks out also is how long you work with several companies. Meaning, kapag tapos nag-jump palagi ng kumpanya, may problema doon. Bakit hindi nagsistay? So one, loyalty talaga hinahanap natin. And aside from skill, is good attitude. I always say, you can be the best person in doing something, but if you have a very bad attitude, you won't last even 6 months, 3 months. Diba? Ang attitude, hindi mahirap ituro yung attitude. Nasa bahay yan. Natutunan mo yung sa bahay ng kabataan mo, kumbaga. So may mga empleyado din kami ganyan na parang halimbawa, feeling nila, galing, ito na, sobrang galing. Totoo naman, magaling, pero ang pangit na attitude. So hindi maglalast yan, kumbaga. So again, at the end of the day, attitude is very important for me. And no lying, cheating, stealing, that's the basic. Diba? We have to be honest here. We're in the food industry or whatever industry you are, we must be honest. And all my companies is all family-oriented, family-based. Meaning, I'm building families here. Hindi lang to kumpanya, pamilya tong binubuo natin. Okay, so a lot of business people say yes and no to that. Company should not be family, para professional palagi. But no, at the end of the day, I want my employees to feel safe with me. I want my employees to come to me kapag may problema sila sa trabaho or sa pamilya minsan. At nandyan ako para tumulong sa kanila. Sa umpisa, may line talaga yan. May line, no? Professional lang at personal dyan. But at the end of the day, Pinoy tayo Yung Pinoy kasi iba yung puso ng Pinoy. Diba? Very sensitive at gusto natin niya magtulong palagi. So at the end of the day, kahit nakaka-stress, puntahan mo ako pag may problema ka, ayusin natin kumbaga. At pangatlo yata or panghapat, bawal malandi. Diba? Bawal malandi. Malandi, oo. Diba? Bawal malandi. Kasi kapag halimbawa, makaramdam ako ng kahit konting pitik lang dyan, gano'n, tingin, hindi na pwede. Kasi kapag nag-uumpisang ganyan, temptation spreads like wildfire. No? Okay ang maganda, pero hindi dapat malandi. Bawal malandi. You have to come professional, kumbaga, knowing your job, knowing your intentions, respecting the workspace. If you have a family, respect your family. Yun, bawal, ayoko yung mga sexual, graduate na tayo dun, kumbaga. Wala, dumano tayo. So, dapat hindi na po, dapat. And it's not for me, it's also for the people, my employees, kasi ayoko may asawa sila, may parent, then mamaya mag-inlaban sila, mas malaking problema. Diba? So, again, God should be the center of the business, of the family and all. You know, principles is very important. Since bawal malandi, was there ever a time na may na-encounter ka na mata pa lang ay malandi? Meron naman. Pero not intentional, hindi sila intentional. There's just, how do we say, sexual presence. So I don't think this is the space for them because our families, our companies are family companies. So again, hindi lang match sa atin. At, para sa so hindi ibang pwedeng grupo. landiin si Mateo? Hindi pwedeng landiin yung mga trabahante. Di ba? Dapat friendly tayo lahat. Again, you know, in the 3 restaurants we built, hindi lang serbisyo ang goal namin. Hospitality ang goal namin. It's very different from service and hospitality. Meaning, na-meet mo si Tel kanina, yung waitress ko, 8 years na sa akin. So yung goal ni Tel, every time you come back, hindi na ma'am sir, it's Sir Ogie Diaz, welcome back. This is your favorite seat. Gusto mo ng decaf coffee, gusto mo to yung aglio olio pasta. Na-memorize na niya yung gusto mo. Tama. So that's hospitality. That's the goal, kumbaga. So meron ka ng 3 restaurants. Yes po.
Oh, so ano yan? Nagbabalak ka pa ba magdagdag? I mean, the Goodicelli Fine Dining, isa lang yan. That's the flagship fine dining space. The Johnny, this casual restaurant, we plan to scale this a little more. So maybe we have 2 branches, maybe 3 or 4 more in the span of 5 years. So ano tong plano mo, Mateo, na ikaw ay magbablog na rin? Oo, I guess today digital na lahat, Kuya Odge, di ba? Correct. Yung space natin ngayon digital. So, yung mga advertisers din natin, hinahanap yung digital space, digital presence. So, very important. And you can also touch more lives there, kumbaga. Because everybody, the Filipino is one of the people in the whole entire world using cell phones the most, di ba? So, we must take advantage of that positive aspect, kumbaga. Okay, so yung G Studios, G Productions, itong mga restaurants mo, tapos nagti-TV pa si Mateo. Anong gusto mong patunayan? Wala akong gustong patunayan. Magiging mabuting asawa. Kaya nga kumbaga. nandun ka sa bilyonaryo. So parang ka ron, broadcaster. Yes. So I do the news in Billionario every Monday's Agenda, the #1 news channel right now today. Maraming salamat sa lahat ng viewers. And every Wednesday I do the Daily Dish on our noontime show naman yan. So Daily Dish is lighter, tawanan, we have a guest, we talk, and we also deliver the news. And I'm very honored, Kuya Oji, na kasama ko dito sa Billionario, especially sa Agenda, kasi kasama ko sila Corina Sanchez, Willard Cheng, and Pinky Webb. And to learn from these people is amazing. Kasi ako artista lang naman, hindi naman ako journalist. Pero nilagay ako doon and I have to take those moments, those times, that few hours there every Monday seriously talaga. Dahil kasama ko mga journalist eh. So maraming pagbabago doon. Halimbawa, nung first month ko doon, baguhan ako kasi sabi ng mga executive producer, ikaw susulat, ikaw gagawa. Sabi ko, Nung artista, hindi naman kami nagsusulat dito. On-cam lang kami, tapos arte lang tayo, di ba? Basag ng arte. Pero dito sa news, ikaw mismo magpo-produce ng kwento mo, ng stories mo, yung VO mo, ikaw muna magsusulat, tapos ipapasa mo sa news desk. Tapos sasabihin nila, saan yung transcript mo? Transcribe mo to. Sabi ko, Di ba trabaho niya yan? So ngayon nalalaman ko, hindi pala trabaho nila, trabaho namin yan. So when we pass news package, kailangan transcribe na yan, yung mga details nandun, para alam nila ano yung mga supers, ano yung mga title cards. So, it's a nice learning experience. So kumuha ka na rin ng mga tao mo dahil hindi mo kaya yon. Yeah, I mean, I'm very blessed sa G Productions. Meron kaming production company. So, each employee has their strengths. So, I was very lucky yung employee na assigned sa akin has also a journalism background. And she's helping me a lot with my stories and everything. And my team, yung team na nabuo namin, talagang we do it all together. Kumbaga, hindi lang ako to, may team talaga sa likod natin lahat, kumbaga. Ba't nasa billionaire na siya? Umalis ba siya sa Unang Hirit? Yeah, I left Unang Hirit. I stopped with Unang Hirit, so we moved to Billionario. Yeah. Because also, I'm very thankful to GMA, but Unang Hirit was so early in the morning. Sobrang aga sa umaga. But sila, Tita Susan Enriquez, sila lahat, we're very good friends. In fact, we always talk. Tita Susan, halos araw-araw nag-uusap kami. Siya yung mentor ko dito sa journalism. Kumbaga, tinatanong ko, Tita, paano ba ganito, paano ba ganyan? And she mentors me all the time. Very thankful to her. But Billionario, I'm very happy to be here dahil hindi maagang-maaga. Yun din, hindi maagang-aga. But, the channel is very progressive, Kuya Oj. Yes. Mabilis sa news. Correct. Mabilis. Una kami palagi. Sabi ng isang boss namin, sabi niya, ang sabi ng netizens, o sabi ng ibang tao, may kulay daw ka tayo. Pero ang totoo, oo, may kulay. Lahat ng kulay. Pantay-pantay lahat. Ibabalita natin kahit sino, kahit saan, kahit kailan. So, that's why I want to be with them because, I know it's a progressive channel and it's gonna go somewhere and it's really telling the Filipino what's really happening. So, I want to be part of that journey, kumbaga. Hindi perfect, but we're striving to be honest all the time and to tell the people the truth all the time. Kumbaga. So hindi setback yung hindi sobrang diretso sa Tagalog si Mateo. I don't think so. Dati inisip ko yan. Dati inisip ko, kailangan Tagalog. Marunong mga mo Tagalog, pero hindi ako perfect. Hindi ako katulad mo o iba't ibang mga nagsasalitang Tagalog. Pero Bisaya ako, English ako, Italiano ako. And I think at the end of the day, I came to my own decision na we're all authentic. I'm not gonna try to be like somebody or try to bend here. No, this is me. I've been here in this industry for 20 years also, and I want to be authentic. I think that's one of the most challenging things sa pagiging artista, to be authentic. Kasi, Kuya Oj, alam mo naman to, ikaw yung manager ka rin. Tayo mga artista, pag naumpisa tayo, nagbe-bend tayo palagi, kailangan sumayaw, kailangan kumanta, kailangan we bend and we lose that being authentic. There are just very few artists today that have the guts to be so authentic, and I really admire them so much. One is my wife. Okay? She's very authentic. She likes something, she'll go 100%. If she doesn't, she'll beg off. And there's other artists na ganito. Bamboo. I spent a lot of time with Bamboo because nag-tour sila ni Sarah Bamboo, 3 years international tour. And I got to know Bamboo. He's a very authentic person.
And dami-dami ding ibang artista na very authentic. And it's challenging to be authentic, Kuya Ocha, kasi the industry makes us bend eh. You have to wear this, you have to look this, you have to look like that. But at the end of the day, if you find your character, you find your space, you can explode, you can be, you're OG Diaz, this is you, di ba? But the most important, ang pinaka-importante sa lahat-lahat, respeto. Kasi bilog ang mundo. Respeto. Kasi ang industriya natin, showbiz, food industry, business, lahat, bilog. Pilipinas, bilog. Makikita pa rin tayo, kumbaga. So I think respect. But I think that being authentic is very, very, can be challenging for some. And going back to your question about the Tagalog and stuff, ito ako minsan nagbubulol ako. Ganun talaga ako, wala tayong magawa. Di ba? Hindi tayo perfect, kumbaga. Pero yun, kung nabubulol, hindi pasensya na. Kumbaga, salita pa rin, kumbaga. Di ba? Gusto ba ni Sarah yan? Walang Sobra leading kang lady. busy. Walang leading lady. So, okay. Di ba? Kaya gusto ni Sarah, di walang leading lady. No. But on a serious note, she likes it because I think the older we get, Kuya Odds, na we are able to control our time more. Diba? I can go home for dinners. I can be home for breakfast. We're trying to build a family, so I want to prioritize my family, kumbaga. Ibig sabihin, hawak mo yung oras mo. Hawak ang oras natin. Oo. So, paano yun? Masyado kang abala. Marami kang ginagawa masyado. Hindi naman. I mean, lahat paano, naman tayo marami kaya nga, ginagawa. paano ka makakapag-build ng family? Makakabuo. Syempre, we're trying, you know. I mean, lahat ng mga couples nga, Kuya Odds, sinasabi ko, pag when you get married, agad-agad, gawin nyo na yung kailangan nyo gawin. Huwag kayo maghintay. Kasi I think the gift of life is the biggest gift the Lord can give us. Sarah and I were celebrating our 6-year anniversary. Wow. Yeah. And, Happy anniversary. thank you. 6 na taon na po sila. 6 years, Oo. Masyado naman yun yung ini-enjoy na yung isa't isa. Okay. Kasi, alam mo, yung mga bata ngayon, napupuna ko lang, parang mas pag bagong kasal, ini-enjoy muna nila ang life na sila lang dalawa. Ganun ba kay ni Sarah? Yung, wag muna tayong bumuo, wag muna tayong magkaroon ng I think so. Yun yung foresight namin noon, mag-enjoy, etc. Yun yung konsepto talaga namin, mag-enjoy. And you know, Sarah and I, our love story was really a different kind of love story. So, I know. Sarah really wanted to. Gusto talaga ni Sarah i-enjoy muna yung pagiging individual niya. Individual niya, kumbaga, you know. So, you know, we did it and she's enjoying it. I'm very, very proud of my wife, George, na after 6 years, she has matured, developed into this beautiful, strong woman. Alam mo yun? And now, in God's time, sana kung mangyayari. Paano ba yun? Paano magbuo? Ikaw, paano bang buo? Siyempre, 5 na yung anak ko. No? Paano nga yun? Tuturuan kita. Sige. Diba? So, I have 5 I know. daughters. So, Yeah. yung isa ng chef, yung isa naman medicine kinukuha. Wow. So, all professionals na, all working? Hindi. 24, 22, How did you do this? 18, 16, 9. Paano? Paano yung, anong love story mo? Kumbaga. Paano? Diyos ko. Ito ay pag-uusapan namin sa vlog ni sige, sa akin. Mateo. Sige. Sige. For now, dito muna Dito ako muna tayo. mag-focus, Sige. Dahil syempre, Part 2. yung iba kasi, nag-aalaga o yung ang itinuturing nilang anak, yung mga aso. Yun din. So, kayo ganun? May mga aso kami, 6 dogs. So, yun muna itinuturing yung mga anak. I guess so. Yeah, you can say that. Oo. Kasi nga, yung mga bata ngayon, iba na eh. Iba. Gusto lang mag-enjoy muna tayo for how many years na tayo lang together. But you know, if I can encourage na yung kabataan, if it happens, let it happen. You know, don't control too much because God has His plans, God has His ways. Kapag mangyari talaga. So, hindi nyo naman kinokontrol? Nung umpisa, kinokontrol talaga namin guys na ayaw, wag muna, ganito. Ngayon, we're trying now. We're trying. Hopefully. Dahil, syempre, ilang taon na rin naman si Oo, Sarah. matanda tayo lahat. At saka, alam mo, si Sarah, lagi kong tinitingnan ng mukha. Sabi ko, mula nung bata si Sarah hanggang ngayon, iisa mukha. Hindi nagbabago. Sabi ko, masaya to sa buhay niya. Wow, salamat. Ikaw, Sana nagpapadala ako ng saya sa kanya. Oo naman. Oo, ikaw pa nagsabi na walang leading lady lahat ng trabaho mo. Ibig sabihin ba, syempre tatanong nila, bakit selosa ba si Sarah? Hindi naman. Ano lang. No, ako lang yan. I want my wife to feel secure all the time and to be happy all the time. Kumbaga. So, decision ko lang yan, kumbaga. Oo. Pero, syempre, lagi nilang tinatanong din ito, no, na bakit kaya 6 na taon na kayo? So, kung after 3 years of being married, nakabuo na kayo, di 3 taon na yung anak ninyo. Oo nga, diba? Wala. Kaya nga, si Sir kanina, yung
dad mo na na-meet ko kanina. Oo. Hindi ba yung humihirit sa iyo? Siyempre, humihirit Na, siya. kailangan mo ko bibigyan ng apo? Oh, syempre. Pero alam mo, I don't wanna... Ano ba, pressure ba yun sa inyo? Oo naman, syempre. talaga? Oo naman. But I don't wanna pressure Sarah. You know, again, at the end of the day, in God's time. Alam ko, it's very cliche. At the end of the day, lahat ng mga tao in God's time. Pero sa totoo, you know, it's for a female, it's nakaka-pressure sa female. Kung nakaka-pressure sa male, iniisip ko talaga yung female. Nakaka-pressure talaga sa female. So, a few months ago, syempre, I was always asking, but now, I pull back na. And then, if it happens, it will happen. Kumbaga. Oo, ganun na lang ang ano. Anyway, so, kayo naman ni Sarah, si Sarah, pagdating sa bahay, ano naman pinakakaabala niya? Dahil syempre, kahit paano, nag-mellow o nag-slow down si Sarah sa work niya bilang artista, bilang singer. So, what keeps her busy? I don't think I think in the viewer's eyes, yes, okay. But she's been very busy behind the camera. She's actually, she put up her own music label. So it's G Music. She's very hands-on there, where she's producing her next solo album, which is very exciting. And yes, it's taking a lot of time because she's very hands-on. She's writing the song, she's producing the song. So very, very hands-on siya ngayon. I think the past year, marami din kaming marami siya mga out-of-town shows, provincial shows, etc. Pero on-cam TV or movie, wala pa. Kasi I think she hasn't found the proper material yet that she wants to do. Kumbaga. But willing naman si Sarah. Oo naman, kung kapag meron siyang maganda. magustuhan. Opo. So, si Sarah ngayon, sinabi kasi sa akin ni Mateo kanina, into baking. Baking. Perfect na bang baker si Sarah? Sobrang perfect. Alam mo, nung pandemic, konting secret lang. Sabihin mo ngayon, si Pauline Soto, she would order Sarah's tres leches for bossing all the time. And then Sarah doesn't sell, but we only give it to Pauline that time. Kasi bossing daw gusto niya yung tres leches ni Sarah. Pero ngayon, Kuya Odge, hindi na gumagamit si Sarah ng dairy products. Hindi na siya nagkakarne, pescatarian na lang, at no more dairy. So dairy-free na siya. So ngayon yung challenge niya, baking without dairy. Very hard. So she's doing other substitutes like almond milk, almond flour, nut milk, mga ganyan. Hindi na galing sa hayop, kumbaga. Pero not for selling. Not for selling. For the husband only. Wow. So, anong dynamics ninyo ni Sarah? Like, yung everyday routine niya, kayo, pag galing ka sa trabaho, matik ba yun? Pagdating mo sa bahay, may nakahain ka na prepared by Syempre, Sarah? pagpasok, may bulaklak talaga yan. Pagdating ko, lahat buffet, lahat. Kung hindi, magagalit ako. Oh, totoo ba? Hindi. Hindi nga, ano nga. Hindi, normal lang. Normal lang. Hindi. Yeah, she prepares food. She makes sure that we always we eat properly. You know, we have good meals at home for breakfast and dinners. Kasi usually during the day, sa sarili na kami. I go to work, she goes to work, and then magkikita na lang kami for dinner or breakfast. We start the day always together, breakfast, and end with dinner together. Lahat ba ng mga taong nakapaligid sa inyo ni Sarah. Sarah? Baka magkamali ka. Ha? Baka magkamali kang pangalan. Hindi ko alam. Nag-iisip ko ba? Si Corina. Hindi. Gusto ko lang itanong, are you okay with the side of Sarah's family now? No, we won't go into details, but things are getting better, kumbaga. Yay! Yun naman ang wish ng mga kasi alam mo sa totoo lang, no? Even yung mga commenters, mga netizen, parang okay naman si Sarah at si Mateo. So dapat okay na lahat kasi happy naman si Sarah. Parang nakikita nila sa mukha ni Sarah na happy naman ito. Opo. I think at the end of the day, Kuya Odge, ako 35 now, but there's something I realized just a few years, especially with the pandemic. Anytime God can take us, anytime. Pwede ngayon, pwede bukas, pwede next month. I really believe that to be a good person is very important. Humility is very important. Kahit may kaaway tayo, huwag natin tagalin, kumbaga. I-wash na yan. Kasi, life is so temporary. At the end of the day, what you're doing, making people happy, doing your thing, doing everybody is very important. To spread love and humility to all. Because sa gulo ng bansa natin ngayon, kapag magdagdag pa tayo ng kaguluhan, wala na tayong pupuntahan. So, dapat talagang magbigay tayo ng positibong aspekto sa lahat. So, since sinabi ni Mateo yan na getting better, getting there. Oo, sana. Oo.
Pero, syempre, alam mo naman, di ba, mga tao ngayon, gusto nila yung, sinabi mo nga, yung humility, yung pagpapakumbaba. Ginagawa ba ni Mateo yung pagpapakumbaba para lang matapos, maging maayos ang lahat? Oh, I think so. Minsan, time can only answer. Time and space and being quiet na lang, kumbaga. Di ba? At the end of the day, we cannot change people, but we can change ourselves. Kumbaga. So, yun yung pinaka-importante. Baguhin mo na lang yung sarili mo at gawin mo lang yung mission mo sa buhay at susunod na ang lahat, kumbaga. Diba? Ang pinaka-importante doon, hindi naman nagkamali si Sarah. Wow. Sana. Sana. Anyway. Hindi. Diyos ko. Kaya alam mo, ini-imagine ko na nga kung sobrang ganda o sobrang gwapo ng anak ninyo. Sana. Dahil gwapo si Mateo, maganda si Sarah, no? Kasi normally, kapag nagkakaroon na kayo ng anak, naiiba na rin yung perspektibo o yung pananaw ng mga magbalae, ng mga biyanan. Sabi nga nila, mas mahal ang tubo kesa sa puhunan. Sabihin, pag nakakita na raw ng apo, si lola o si lolo, naiiba na yung kanyang pananaw. Parang nalalove na niya yung kanyang manugang. Naniniwala ka doon? I guess so. Sana. Oo. Tingnan natin. Hindi pa natin alam. Huwag muna tayo magtalon doon. Tingnan natin. But I wish everybody the best. I wish Sarah, me, the family, everybody the best. Happiness, good health. At good health talaga. Napaka-importante. At importante, walang naririnig ng kahit ano mula kay Mateo. Wala ba? Oo. Wala ba? Hindi, maganda nga rin yung attitude mo na hindi kayong, di ba, karaniwan, sumasagot eh. Wala. Mas magandang tahimik na lang. Yeah, tahimik. Know your purpose. Know you have a good conscience and know you're busy doing other things. So that shouldn't be a major problem. As long as we're doing positive things and knowing our intentions are correct, no need to explain. Just do what you have to do. So kagaya mo, ikaw yung idol ko eh. Diba? Tahimik ka lang dyan. Diba? Nasa sari-sari store lang, Raji. Diba? Tahimik. Na-shock siya, 5 anak ko. Diba? Alam ko naman yan, 5 anak mo. Diba? Tsaka bigla ko naalala, hinahayaan yung mag-grow ang isa't isa, no? Importante kayo yun. ni Sarah. Hindi yung nagpipigilan kayo. Kasi sa relasyon, kasi pangit talaga yung karelasyon mo, insecure sa'yo. Kayong dalawa, talaga you support each other, Of course. I mean, to Sarah, grow. of course, Sarah's the pop star royalty. She's she's who she is. And for her concert, sometimes, I'm the photographer. I'm the whatever you want to call it, alalay, whatever. I do her in-ear monitors. I'm the one fixing Talaga? it. So it's all a support system, I think at the end of the day, we must always be there for each other. Sarah naman sa shoots ko, napupunta din siya. So, there are a lot of things backstage or behind the camera na hindi alam ng tao, but, it's part of the game, kumbaga. Nagkaroon na rin ba kayo na yung petty quarrels lang na tungkol sa trabaho nyo? Minsan, I guess, normal lang yan. Minsan. Yung mga, huwag mong gagawin yan. Hindi, gagawin ko to. Hindi masyado. Hindi. Naalala si Enrique and Liza dati. Yan. Nag-aaway talaga sa stage. Dolce Amore. Ako yung nasa gitna. Na 10,000 people watching. Tapos aaway sila. Sa gitna ako. Guys, ang dami nanonood. Huwag kayong mag-aaway dyan. It's part of the game. When we're young, we do crazy things, diba? So kayo ni Sarah, may mga ganyan ba kayo? Now, hindi na. I don't think so. I think when we get older, we get wiser and we try to, wala na yan. Pagdating sa pamamalakad sa bahay, meron ba kayong mga pintatalunan din? Of course, sometimes that's only natural. To run a household is like running a whole business also. You have your groceries, your food costs, your panglinis, mga katulong. We have pets, dog food. So it's a whole system also. So we really have to be organized. And, at the end of the day, I let Sarah do her thing. She's the queen of the house. She's the boss. And if she wants something done, we'll make it happen. Ano ang sikreto ng magandang relasyon na pwede mong i-share sa kanila? I think communication, George. Napaka-importante yun, communication. And like they all say, having God always in the middle of the relationship. I know this can be cliche, but it's very important to remind each other na God is in the center and the intentions of your marriage
through thick and thin, through sickness and in health, you will always be there for each other. Napaka-importante yun, kasi may mga araw talaga, nagigising ka at galit ka, di ba? Normal lang yan. Pero isipin mo lang kung bakit nandito kayo, nangharap-harapan kayo, at bakit na-promise niyo sa isa't isa na hanggang dulo, ganito kayo, di ba? So, marriage is work. And it's a continuous effort, continuous work. And for me, I made a vow to my wife that I will continue doing everything it takes to make her happy and to build a beautiful family together. Be honest all the time, committed, and communicate. Yeah, pride, you have to put pride down. I mean, I think when you get wiser with age and life experience, you know all these things are very superficial. Nung umpisa ng relationship or kabataan natin, pride is so high. I'm proving myself. I need to. But now that you're somewhat, stable, you know where you want to go with your life, you know your directions, everything's more intentional, you should put pride down. I think pride is the weakness of so many people. Not just in relationships, but friendship, businesses, and success. Pride. Ego, kumbaga. Yung tampuhan o yung pagkakagalit, natutulog ba kayo ng Na importante, sabi nga nila, masama ang loob na hindi, sabi nga nila, kapag may tampuhan, ayusin muna Bago matulog. Pero syempre, may mga araw na hindi. Totoo naman. No, but syempre, if you can, fix something para masarap ang tulog, okay, ayusin nyo na. So, ano ang maibibilin mo sa mga lalaki, sa mga husbands? Mga husbands, just be nice. On a serious note, you can always hear advice now, whatever. But at the end of the day, just be nice. Just be a nice person, a good person. You can be a good person, but you can also not be a nice person. Important to remind ourselves every day that life is a blessing. Every day that we wake up, every day that we sleep, every day we communicate with friends, talk, it's a blessing. So, napaka-importante, just be nice. Siyempre, Kuya Oj, may mga araw na talagang lakad ka, tas maiinis ka. But it's important to remind ourselves, hey, be nice. You don't know what that person is going through today. So be nice. It will make things better. A simple hello, simple smile changes everything. So, yun, be nice. Ayan yung Dilicelli. So, yung sinulat ko dyan para malaman lang yung philosophy namin, kumbaga. So, Guidicelli is a family restaurant, but it's Italian elegance, Filipino warmth. So, ang elegance ng isang Italiano, pero ang pusong Filipino. Kasi ang alam natin lahat, ang pusong Filipino, the best diba? Yung hospitality na rin, pag-ibig sa trabaho, pag-ibig sa kapwa, yun dapat. And this is Arlie and Ryan. Arlie, pakita ka. Ryan, our manager. Arlie, the best bartender mixologist in Asia. Halika, Arlie, pabatiin mo yung fans mo. Makita kita na. Fans. So may tugtugan din dito. We had a heart. And this is my lolo's painting, yung naked woman. Ganda.